Nagbabalik ang PTV Sports at para sa ating sports banter, makakausap natin si James Ray Ahido, isang young Pinoy athlete na gumagawa ng pangalan sa mundo ng swimming. Ayan, magandang Good umaga, morning, James Ray. James. Ayan, Anong palayaw mo? James lang. James lang. James. Pero may ano pa siya, second name, James Ray Michael ka, no? James Ray Michael. Grabe. Pero ang kanyang nickname ay Stingray. Tama, di ba? Yes. Ayan, Stingray. Oy! Stingray ang kanyang nickname. Pero siyempre, Stingray. nabanggit natin kanina, you're one of the top prospects ng Pilipinas pagdating sa Philippine swimming. Pero kwento mo naman, James, paano ba nagsimula yung hilig mo pagdating sa swimming? Nagsimula po to nung 8 years old po ako. Learn to swim po ako ni mommy ko dahil nasa bahay lang po ako, walang ginagawa. And then, ayun po, nakitaan po ng potential ng coach. Sinabi kay mommy, then nag-competitive na po ako. Wow. Gusto ko malaman, ano kaya yung potential, no? Nag-backstroke ka ba kagad? Paano ang potential, no? Kasi 8 years old ka pa lang noon. Nakitaan po, mabilis po matuto, tas maganda po yung mga stroke ko po. Wow. Yun talaga yun eh, nakapag once na yung coach talaga nakita na may potential yung isang bata, talagang de-develop niya yun, yung paglalangoy niya. Ito na siya ngayon, no? Napakahusay na niya ngayon. Tapos nagtuloy-tuloy din from 8 years old? Yes po. Talagang ano yun, kailan ka ba nag-start na nag-compete naman? 8 years old din po. Oh, old, bata. Naalala mo pa ba yung una mong laban? Siguro po, wala pa po medal nakuha nun. Sa relay lang po. Pero hindi ka ba natakot? Kumbaga, maraming bata at your age, takot pa sila lumangoy dahil siyempre malalim yung tubig, takot sila malunod. Anong nararamdaman mo during that time? Nung mas bata po, mas natakot po ako. Pero nung nag-age old, nung nasanay na po ako, di na po natatakot. Oh, totoo yan. Kahit ako, 25 years old na ako, takot pa rin ako sa Ako, hindi malalim ako na ano eh. Malalim Hindi na pa ano. marunong, no? Pero to teammate Bernadette, no, at si James Ray talagang pamilyar na sa akin to dahil I covered yung Asian Age Group Championships, I think 2023 sa New Clark City, and kumbaga si James Ray ang unang nakakuha ng gold medal for Team Philippines. Pero kamusta naman yung naging campaign mo noon? Kung maalala mo pa doon sa New Clark City, ikaw yung unang nakakuha ng gold and sobrang grabe yung naging cheer sa'yo ng ating mga fans doon sa Kapas Tarlac, sa NCC. Very proud po ako sa results. Very proud po na dahil kasi malalaki yung mga kalaban ko doon, malaki po yung katawan and mas matangkad po sa akin. Thank you po sa Lord dahil bigyan niyo po lakas para manalo and to give me the record po. Alam mo, gusto kong malaman yung motivasyon mo no? Kasi imagine, 8 years old, hindi ka na tumigil, no? Sa Yes. paglangoy. Ano yung motivation natin na araw-araw nagtitrain tayo, tapos nagko-compete pa? Motivation ko po yung parents ko po dahil sa sacrifice nila sa akin, yung effort nila, and then pati po yung motivation ko rin po yung palagi ko i-beat yung best time ko sa training and sa competitions po. Pero may meron ka pa bang na-try na iba pang sports bukod sa swimming? Dati po before mag-start ng swimming, na-try ko po mag-basketball. Okay. And 7 ka na. Kasi 8 siya nag-start eh. Medyo matangkad din si James Ray. Pwede rin yung build niya for basketball. Pero yun nga, nung pinag-uusapan natin rin na yung 11th Asian Age Group Championships sa Kapas Tarlac. And kumbaga, sobrang kaming mga media noon talagang nag-aantay na kami. Kailan kayo makakanta yung Philippine anthem natin? Kasi Yun ba yung kasama yung editor natin? Oo, kasama yun. Si Angge, kasama natin yun. Siya nag-edit nung news na yun. Pero yun nga, gaano kasarap sa pakiramdam na siyempre nanalo ka ng gold medal nun sa Kapas Tarlac, tapos narinig mo pa yung Philippine National Anthem natin, tapos nakatingin ka sa flag and then umangat yung matawat natin. I'm so happy po dahil nung tinaas po yung flag po, si Lord Jesus Christ po, na He gave our nation a sense of worth po as His people po. Very thankful po ako. Ayan, Wow. ang faith ni James Ray talaga very strong. No? Sa at mga sinasabi ni James Ray talagang halatang-halata sa kanya na maganda yung upbringing sa kanya of his parents. Pero ngayon naman James, ano ba yung initial reaction mo nung nalaman mo na isa ka sa makakatanggap ng award given by Philippine Sports Commission, Philippine Sports Writers Association? So, very thankful po sa Philippine Sports Association dahil they recognize yung mga remarkable achievements ng mga athletes po.
Yun, very consistent to si James Ray, no, kapag may mga awards ang ating mga sports bodies with regards to the rising Filipino athletes. Laging andun si James at well-deserving naman talaga dahil at the age of 15, 16, talagang napakaraming medalya na nauwi nito ni James Ray. Pero so far, mula 8 years old ka hanggang ngayon, 16 ka na, nag-swimming ka pa rin. Para sa'yo, ano yung pinaka-challenging competition na nasalihan mo? Most challenging competition was the 11th Asian age group po. Yun din. Yun din. Ang dami po kasing countries na kalaban ko. Tapos medyo nalugi po sa height and sa laki ng katawan po. So nagmamatter ba yun? Para sa tanong na lang din ng mga hindi marunong mag-swimming, no? Nagmamatter ba yun yung height? Yes po. Kung mas mahaba po, mas pwede po mauna sa'yo sa touching. Yun nga, Oh, kasi may nagkakatalo kasi pag kung sino yung unang makahawak doon, yun yung mas maikling oras. Pero paano mo in-overcome yun? Kumbaga, since nag-training ka naman, kumbaga almost every day, paano mo yun sinosolve yung ganong klaseng problem, especially yung mga kalaban mo? Siguro junior ka pa lang ngayon, pero pagtungtong mo ng seniors, mas tougher competition. So paano mo siya sinosolve yung ganong klase mong problem? Sinsolve ko po by learning from it. Tapos, pinapractice ko po yung mga techniques na para bumilis ako doon sa area na yon kasi ako di masyado mabilis. Pero ano ba yung pinaka-favorite mo na event sa swimming? 100-meter butterfly po. Doon din siya nanalo ng gold medal. Bakit 100-meter butterfly? What's with the stroke? Bakit siya mo favorite? Feel ko po kasi nagustuhan ko to dahil dito po talaga ako nag-excel, yung sobrang bumaba po talaga yung time ko. Tapos overtime na naging favorite stroke ko na po siya. Wow. May mga ano nga tayo, no? Pero, James, tanong ko lang, ikaw ba anong grade mo na ngayon or anong year? Grade 9 po from LSGH. Ayun, Lasal grade Green Hills, 9. grade 9. Bata Paano mo pa. nababalance yun? Kasi nga, nagtitrain tayo, tapos nag-aaral pa tayo. Nababalance ko po yun by using time management po. If my school po, after that training, and then when I get home, I study po before I sleep. Pero ongoing pa yung klase mo ngayon, so paano mo siya? Oo nga. Parang may Nako, pasok ata si pumasok. James Ray ngayon eh. Absent ka ata, no? Ito po yung proof na dito po sa James Ray, di po siya absent. Shoutout ka kay teacher mo. pero yun nga naman kita ni teammate Meredith, no? Grade 9 ka ngayon, so kumbaga mag-senior high school ka pa lang, so may mga times ba na kumbaga after school, after training, after school, pagod ka na, ayaw mo na mag-training, pero what keeps you motivated para magpatuloy araw-araw na mag-training, mag-aral? Na-motivate po ako dahil yung pag if you work hard po, your hard work pays off po. Yan, tama yan. No? At siyempre mas mahirap, lalo kay James Ray, no? Kasi isa pa siyang student athlete from Lasal Green Hills. And of course, siyempre kapag nagko-compete ka pa internationally, lagi kang wala rin sa school mo kasi usually nasa ibang bansa ka. Pero paano yun? Paano mo na ma-manage yung ganong klaseng situation? Especially to our mga viewers natin, hindi nila alam kasi yung life as a student athlete. So paano mo na ma-manage yun? Especially, siyempre pagbalik mo, lahat ng mga natambak mo na school works gagawin mo. So paano mo siya na ma-manage? Na-manage ko po siya if I'm done with my swim po in my event, kunwari nasa iba pong bansa, nagtatanong po sa klase ko kung may na-miss po ako and then I can do it in advance. Ay, Para wow. when I arrive po, nagagawa ka na po kagad. Ano bang favorite subject mo ngayon? Favorite ko po ay English po. Uy, Ay, English. English. Pero hindi ko favorite yan. Oo. Saka na tayo mag-usap ng Kinabahan mga- ako, akala ko math yung sasabihin niya. Saka na tayo mag-usap ng mga ganyang favorite. Oo. Pero ngayon nga, magsi-senior ka, naiisip mo na ba yung course na kukunin mo? Kasi meron yung mga academic track, di ba? May mga ganon. Senior high school. Wala pa po napipiling course. Pero baka sports yan kasi Ay, oo, may sports na ano, no? Pero ano bang gusto mo paglaki mo? I mean, bukod muna sa sports, no? Meron ka bang gustong career na tahakin? For now po, nakafocus pa lang po ako for being, i-Olympian po. Uy, Ay, yun. wow. Yun, especially last Paris Olympics. Paris no? Olympics. May dalawa tayong swimmer na nag-compete dito sa Paris Olympics. Si Kayla Sanchez and Jarrod Hatch. So, eto na. O nga, anong reaction mo pala no na ito meron tayong mga pambato sa swimming na ikaw din sa sport na Napanood yun, di ba ba? sila nag-compete? Yes po. Kumusta naman yung impression mo sa naging performance nila dun sa Paris? Nakaka-motivate po kasi gusto ko rin po makakompete sa Olympics po.
Naisip mo ba na, nako, balang araw ako naman ang lalangoy dyan? Yes po. Ayan, naabangan natin yun. Tsaka abangan ko yung runway. Kasi di ba kapag tinatawag, naglalakad Oo, sila. naglalakad kayo. Tapos, Abangan ko yun. Isa nga tinatawag yan. Pero ito, James Ray, no, as part of your journey as a swimmer, kumbaga nabanggit mo nga kanina, your goal every single day is mapaikli yung oras mo dun sa mga events mo. Pero so far ba, kumusta na yung mga time mo sa bawat event? And kumbaga, ano yung pinaka gusto mong ma-achieve na time dun sa mga target time mo para maka-break ka ng records o yung mga events mo ay manalo ka ng mga medals? Ang gusto ko lang po ay mababaan lalo yung time ko kasi malapit na po ako mag-qualify sa World Juniors, like konting milliseconds na lang po. Ayan, World Junior Naku, nabanggit Championships. niya na nga yung World Junior Championships. Ano pa ba yung mga paghahanda natin para ma-qualify nga tayo dito? Yung times lang po talaga. Kaya po, bumaba po talaga. Bali yung mga sasalihan mong competitions, kumbaga, yun yung magiging basis ng World Junior Championship. Kumbaga yung mga time mo ba doon, yun yung magiging basis nila. So, kailangan pumasok ka sa qualifying time? Ang alam ko po, that is top 10 po or top 8. Top 10. And so far, kumusta naman yung rankings mo for this sa qualifiers? Wala pa naman po. Wala pa naman. Pero sa World Junior Championships, what are you looking forward? Kumbaga, 16 ka na, counting years na lang, magka-transition ka na sa seniors team. So what are you looking forward dito sa World Junior Championships? Kailan dito sa kasaan? It's sa Europe po. Sa Europe. And kailan siya kaya? I'm not Wala sure. pang date. Pero kumusta naman yung, yun na, yung preparations mo and what are you looking forward for this competition? Kailangan ko po mag-work hard pa po sa training and always do my best po. Ayan. Nako. Aabangan natin yung campaign mo dito sa World Junior Championship. Ngayon nga, no, James, marami tayong mga upcoming tournaments. So ano-ano ba yung mga upcoming tournaments natin? And road to Olympics na rin, no, in 2028. Upcoming competitions ko po ay yung tryouts and then yung palarong pambansa po. Ay, naku, malapit na yan. Malapit na yung palarong pambansa sa Lawag. At si James Ray, isa rin sa mga inaabangan natin kapag nagko-cover tayo ng palarong pambansa. Pero last year, hindi ka nagpalaro o nagpalaro ka last year? Hindi po ako no? nagpalaro. Yung hindi siya nagpalaro, so compact nito ni James Naku. dun sa ano. At kumbaga, dito sa palarong pambansa, sa Lawag, Ilocos Norte. So what are you looking forward naman dito sa palaro? Kumbaga, balak mo ba ulit humakot ng gintong medalya dito sa palarong pambansa? Goal ko po ay makakuha ng gold medals and records po. Ayan. Anong category? Lahat. Lahat. Dapat Ay, lahat. Naku, katatakutan to si James ng mga pambato naman sa iba't ibang region. Ano bang region na i-represent mo? NCR po. NCR. NCR, taga Mandaluyong ang i-represent ni James. So, home court. Alam naman Home court natin na itong NCR overall champion yan last sa palarong pambansa, no? Sayang, di natin siya na, kung wala siya doon. Sa Cebu, last year wala siya sa Cebu. Actually, siya sumali at comeback mo. Kumbaga, since grade 9 ka ngayon, this will be your second to the last palarong pambansa na kung sakali, no? Third po. Third na siya My overall. next year pa po and then 18 years old. Okay. Sige, So, kahit sige. senior high, no? Ayan, pwede pa pala sa palaro. Pero ito, bukod naman dun sa mga first palarong pambansa in junior championships, ngayong 16 years old ka. Pero overall ba, ano yung pinaka-goal mo for your swimming career, especially 16 and then ngayon magka-transition ka na, after 2 years, magka-transition ka na for the seniors team? Ultimate goal ko po ay maging Olympian and to break international records po. Pero Ganda sino yun. bang ang Olympic swimmer na iniidolo mo? Mukhang alam ko na yung sasabihin mo. Si Michael Phelps. Oh, di ba? Yeah, of course, si Michael Phelps talaga yung iniidolo ng mga batang na swimmer ngayon dahil siya yung most bemedaled swimmer. I think siya rin yung most bemedaled Olympian Talagang, sa kasaysayan. sa kasaysayan, napapanood ko yung mga videos at sobrang bilis. Baka doon siguro napanood ng mama mo yung ano. Oo, baka idol Parang, din ng mama mo si Michael nakita Phelps. ko yung anak Oo, yan ko si na. father, no? Mga idol din yun si Michael Phelps. no? Pero yun nga, ito na lang, last na lang mula sa amin, James Ray. Kumbaga, 16 years old ka, you started 8 years old
sa 8 swimming. years na siya. Sa Kumbaga, 8 years ka na sa swimming, matagal ka na, swimming kumbaga, career. veteran ka na kung tutuusin sa pagdating sa swimming. Pero ano bang mensahe mo sa ating mga teammates dyan, lalo na yung mga ka-age mo, na gusto rin mag-start ng swimming at matuto at baka maging part din ng national team someday? Message ko po sa mga kabataan, I always do your best in training po, trust in the Lord, and always train harder and honor your parents po. O yan. Ay, gusto ko din malaman, no? Ano yung advice mo rin sa mga gustong matutong mag-swimming? Kasi Lalo na yung mga takot. Oo, takot sa tubig. Ayun na po, mag-practice po kayo araw-araw, tapos swimming po rin kasi is for survival skills rin po, just in case po sa pool or sa beach po. O, nasa lang. Ayun. Shoutout po sa mga coaches, to your Teachers parents. and classmates. Teachers, sa mga classmates mo, baka nanonood dyan ng ay, hindi pa naman, baka mamaya pa yung break nila, baka dito lang mamaya. Shoutout mo sa mga friends, coaches, and of course, to your parents and friends. Una nga po, nagpa-thank you po sa Lord for this opportunity, for the strength He's given me to achieve this achievement po. And I also want to thank my parents po sa effort nila sa akin and sa hard work nila. And also sa coaches ko, kay Coach Weng and Coach Emil, kay Coach Pao, Coach Rad, and Coach Rox po. And kay Coach Evan, thank you po sa pag-guide nila sa akin. And also for my teammates po, sa my friends po, thank you po sa support sa akin. Ayan. And kala Sir June, di ba? Yes, June, of Kala course. June. Ayan. Again, thank you so much, Alright. James Riahido, and good luck sa iyong mga upcoming competition. Sa abangan natin yan, ang mga gagawin pang galing nito ni James Nako, Riahido. abangan ko One of yan the yung mga top- next na tournament. Yes. One of the Alright. top prospects.